lang daw bilog ng Visayas, kundi daw bilog ng Pilipinas eh. Ang Lusico ang may pinakadako na charges. Ano ang ato na solusyon ng dasong na bulan, hindi naman mangin 20 o 19 o 18 yan. Ako na siya ginaulat na ako. So, ang mga step nila is to write naman sa iya na expedite niya pagwa sa order katagaan kami sa provisional authority para si KEPCO maka-online na makahatag na siya sa kuryente. So, for the remaining naman efficiency sa mag-expire naman ng contract, sinuset ko makonduct naman in July. Mag-invite naman sa mga prospective bidders for the conduct of a CSP for a 15 megawatt, part of which is renewable. Para siguro sa information sa tanan na hindi man familiar sa power purchase ng mga overheads. Ako na ng example, ni San Marasigan, doon na sa merkado or doon na isa ka distributor, hindi ka kapakal-tingi-tingi sa merkado, hindi ka man kapakal sa supplier sa manuka sa imo. So yung na-istorya nila, in terms of megawatts, is pila ka porsyento sa imo nga ginakonsumo ang halit sa supplier, pila ang halit sa merkado. Basically, sa class time, 20% ang kontrata ta sa supplier, 80% minabakal na sa merkado. That's why nga, kung lubo ang merkado, lubo ang akon na kuryente. Kung taas ang merkado, taas ang kuryente. Kaya kung ikontrata mo, mas predictable ang imo nga balayran. Kung maglubo man si merkado, pero taas si supplier, medyo wala naman nila siya kasahod unless na may mga grabbing it. So, ang punto to sa nilayo to sa Lusico, stabilize natin ang presyo. Hindi ka magdamhan ka-expose sa merkado, kaya in kaso magtaas ang merkado, sumpit man ang aton nga presyo. Ano ang aton nga plano para dugangan na ang contracted power supply ta? Actually, Vice, kita tinatawag na EPSA, Emergency Power Supply Agreement, pero 1 year lang siya. Ang si KEPCO, nakaagi na kita sa EPSA na ito, nag-expire na, and then ang bago lang is the GNPK. So, pila sa mga contracted power supply na aside from the spot market? Bali may 15 megawatt sa GNPK, ang nasa emergency power ka. At the same time, may PCPC ka na 10 megawatt. So, may check po.